Kapag may brutal na krimen ngayon, halos pare-pareho ang mababasa sa social media. Bitayin na yan. Ibalik ang death penalty. Pero may panahon sa Pilipinas na hindi ito opinyon lamang, isa itong realidad. Sa katunayan, may isang Pilipinong sumailalim sa lethal injection. Habang milyon-milyong Pilipino ang nakatutok. Saan kami hihingi ng justice? Sa iba? Hindi siya dapat mabitay. Sana wag ho mangyari sa inyo yung nangyari sa akin bago nyo maintindihan kung ano yung nararamdaman ko sa ngayon. Ang pangalan niya, Leo Echegaray. Palamukha niya. Ba't mo ginawa sa anak mo yun? Pagkawalang hiya mo. Ang kauna-unahang binitay sa Pilipinas matapos ibalik ang death penalty noong dekada 90. Handa na ba ang New Bilibid Prison para magbitay? Ang mga lasong ito'y dadaloy papasok sa katawan ni Echegaray na nakatali na sa kamang ito. Naging magulo rin ang buhay ko eh. Ako si Emil Sumangil at ito ang Philippine Controversies Revisited. Simulan natin ang kwento. 5 taon bago ang nakatakdang pagbitay kay Leo Echegaray. 1994. Nagtatrabaho noong pintor si Leo sa Maynila. Ayon sa kanyang ina, mabuting bata si Leo. Mabait, hindi sumasagot sa akin. Basta inaamin lang niya pag pinagagalitan ko kung anong kasalanan. para naman sa kinakasama nitong si Rosalie. Mabait siya. Kahit tanongin yung mga kapitbahay namin, mabuti siyang tatay siguro mas ako pa. Sa pagkain, siya magluluto, magpapakain sa mga anak niya. Saka siya yung kumakain ng tira ng anak. Pero kung ang tatanungin, ang anak ni Rosalie sa una nitong mister na itinago noon ng media sa pangalang Baby, ito ang masasabi niya sa kanyang stepfather o amain. Palamukha niya. Palamukha niya. Ang kapal ng mukha niya. Ang nooy 10 taong gulang lang na si Baby, galit sa kanyang amain na si Leo dahil ginahasa raw siya nito at hindi lamang daw isang beses nitong pinagsamantalahan mula April 1994 hanggang July 1994. Hindi raw bababa sa 5 beses ang ginawa nitong paglalapastangan sa kanya. Ginagawa raw ito sa kanya ni Leo sa tuwing high o naka-drugs ito. Kahit drug-drugin nila ako, hindi ko pa talaga siya mapatawad. Hindi po talaga. Kahit bigyan nila ako ng sandamukan na pera, talagang hindi ko po talaga sila papatawarin. Pinagbantaan din daw siya ni Leo na papatayin ito ang kanyang nanay Rosalie kapag siya'y nagsumbong. Ang paratang takasang itinanggi ni Leo. Ba't mo ginawa sa anak mo yun? Pagkawalang hiya mo. Pinanigan ng Branch 104 ng Quezon City Regional Trial Court si Baby. Kaya noong September 7, 1994, hinatulang guilty si Leo sa panggagahasa sa bata. Ang sintensya, bitay. Hindi na bago sa Pilipinas ang parusang kamatayan. Panahon pa lamang ng mga Kastila hanggang sa matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig at lalo na noong panahon ni Nooy Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ipinatupad na ang death penalty bilang parusa sa mga karumal-dumal na krimen. Ang pangunahing paraan ng pagbitay noon, silya elektrika o electric chair. Pero ibinasuro ito noong 1987 sa ilalim ng administrasyong Cory Aquino. Pero nang maging presidente si Fidel V. Ramos, nilagdaan niya taong 1993 ang Republic Act 7659 na nagbalik sa parusang kamatayan para sa heinous crimes, kabilang ang ilang kaso ng murder, rape at plunder. Plunder? Kung sakali pala, maraming mga politikong delikado ngayon. Mabalik tayo. Noong March 20, 1996, sa ilalim ng Republic Act 8177, gagawin na raw sa mas makataong paraan ang death penalty. Sa halip na isasalang sa silya elektrika ang mga convicted na kriminal, tuturukan na lamang daw ng gamot para mawalan ng malay, tumigil sa paghinga hanggang sa tuluyan ng huminto sa pagtibok ang kanilang mga puso. Ang tawag dito, lethal injection. Inihanda naman ng Bureau of Corrections ang lahat para sa kauna-unahang biktima ng death penalty. Sa ulat noon ng programang Brigada 7, kung saan ipinasilip ang lethal injection chamber, panoorin natin ang video. Sa araw ng pagbitay kay Echegaray,
Ipapasok daw siya sa isang maliit na kwarto sa chamber. Doon daw siya maghihintay hanggang sumapit ang 3:00 ng hapon. Ang paligid ng kanyang bilangguan, gawa sa goma. Ito ay para maiwasan daw na saktan o kitlin Echegaray ang kanyang sarili habang hinihintay ang oras ng kanyang pagbitay. Sa kabilang silid, makikita naman ang pulang teleponong ito. Ito ang magsisilbing hotline ng Bilibid sa tanggapan ni Pangulong Joseph Estrada. Tanging ang tawag lamang ni Pangulong Estrada bago mag-3:00 ng hapon na makakapigil sa pagkitil sa buhay ni Echegaray. Sa kabilang kwarto naman, naroroon ang mga naglalakihang injection. Ang mga lasong ito ay dadaloy papasok sa katawan ni Echegaray na nakatali na sa kamang ito. Ipinakita rin noon sa team ang 3 uri ng gamot na gagamitin sa pagbitay. Ang mga phlebotomist naman o yung mga profesional na magtuturok ng gamot kay Echegaray na itinuturing noong mga makabagong berdugo, mananatili raw confidential ang pagkakakilanlan. February 5, 1999, ang petsa ng execution. Noong araw na iyon, balisa daw na gumising si Leo. Hinandaan si Leo ng kanyang last meal, sugpo, bulalo at inihaw na isda. Hinayaan din siyang magyosi at magsulat ng ilang liham para sa mga mahal nito sa buhay. Kalaunan, ineskorta na siya ng mga guard patungo sa lethal injection chamber. May hawak-hawak raw siya noong Biblia at may suot pa siyang crucifix. Sa katabing kwarto naman kung saan bibitayin si Leo, naroroon ang 27 magiging saksi sa pagbitay sa kanya, kabilang ang ilang mga kamag-anak, mga opisyal ng gobyerno, si dating Senador Renato Cayetano, nooy Justice Secretary Serafin Cuevas at 11 kinatawan ng media. Pagsapit ng 3:00 ng hapon, tinurukan na ng gamot si Leo. Pero bakit tila teleseryeng tinutukan ng publiko ang execution kay Leo? Himay-himayin muna natin ang kanyang kaso bago siya kumantong sa kama ng kamatayan. Si Leo kasi ang isa sa mga unang sasalang sa bagong paraan ng pagbitay, kaya marami ang nagka-interes sa kanyang kaso. Tatay mo, baby, ang sinasabi nilang unang mamamatay, narinig mo na to, sa lethal injection. Ano yung nararamdaman mo doon? Tuwa po. Natutuwa ka. Bakit? Kasi magkakana po ng hustisya. Mula sa Quezon City RTC, ang kaso ni Leo otomatikong iniakyat at nireview muna sa Korte Suprema, pero lalong gumulo ang usapin nang sabihin ni Rosalie sa isang panayam na ang tunay na ama raw ni Baby ay si Leo mismo. Siya nung magpakasal ka doon sa unang lalaki, nabuntis ka na ni Leo. Buntis na ako talaga. Buntis na ako ni Leo noon, 2 months na. At yung batang dinadala mong yun, Yung bata, Taliwas ito sa naging salaysay niya sa korte. Sa paglilitis, sinabi ni Rosalie na ibang lalaki ang tunay na ama ni Baby. Iginit din mismo ni Leo na hindi niya anak ang bata. Mahalagang usapin noon ang tunay na relasyon ni Leo kay Baby. Sa ilalim kasi ng death penalty law, maaaring patawan ng kamatayan ng gumahasa sa isang menor de edad kung ang salarin ay magulang, step-parent, guardian o kinakasama ng magulang ng biktima. Kaya kinwestiyon ng depensa ang naging pagkilala kay Leo bilang ama o stepfather ni Baby. Pero para sa Korte Suprema, anak man niya o hindi ang bata, kinakasama naman siya ng ina nito. Kaya sakop pa rin si Leo ng death penalty law. June 25, 1996, lumabas na ang desisyon ng Korte Suprema. Pinagtibay nila ang desisyon ng lower court. Tuloy ang pagbitay kay Leo. Pero ang kampo ng nasasakdal, agad nagsumiti ng MR o Motion for Reconsideration. Pagkawalang hiya mo. Tapos sabi naman nila hindi lang totoo. Pero umamin sa akin talaga yung si Leo. Nag-usap kaming dalawa niya. Meron daw malagim na motibo ang lola ni Baby kung bakit niya idinidiin sa kaso si Leo. May alitan umano sa isang lote na siyang dahilan kung bakit idinawit ng lola ni Baby si Leo. Pero para sa Korte Suprema, hindi nito napahina ang testimonya at mga ebidensya laban sa kanya. Noong August 23, 1996 naman, ang flag
o yung Free Legal Assistance Group, isang grupo ng human rights lawyers, kinwestiyon ng naging paglilitis ang mga batayan ng conviction at death sentence, pati ang konstitusyonalidad ng death penalty law. February 7, 1997, ang motion for reconsideration ni Leo, pati ang supplemental motion na inihain ng flag, ibinasura ng Korte Suprema. Sa ilalim ng batas, dapat siyang bitayin sa pagitan ng February 28 at August 28, 1998. Pero muling naghain ng petisyon ng flag para questionin naman ang RA 8177, ang batas na nagtakda ng lethal injection bilang paraan ng pagbitay. Giit nila, malupit, nakabababa ng dignidad at labag ito sa konstitusyon. Pagsapit ng Agosto, hindi pa rin nagpapasya ang korte sa petisyon, kaya hindi rin maipatupad ang sintensya para sa kampo ni Baby. Sa bawat araw na naantala ang pagbitay kay Leo, lalo lamang humahaba ang paghihirap ng bata. Nilulunok nila ngayon yung ginawa nilang batas. Bakit kailangan ho nilang pigilin pa ngayon? Hindi pa nung 1993 nung na-approve na ho yung batas. Sana ho, wag ho mangyari sa inyo yung nangyari sa akin bago nyo maintindihan kung ano ho yung nararamdaman ko sa ngayon. Samantala, October 10, 1997, nagulat ang sambayanan nang ang inmate na si Fernando Galera na nasa death row rin noon para sa kasong robbery with rape, na-acquit o napawalang sala. Talagang nagsisigaw ako doon at nagtatatalon na asawa ko yun. Sabi ko talagang makalaya na pala yung asawa ko. Sabi ko gano'n. Diyos lamang ang may karapatan na kumitil ng buhay ng tao. Yun ang ano ko, dahil yung death penalty naman, hindi naman makatao yan. Pero ang desisyong ito ng korte, ikinadismaya ng biktima raw ni Galera na si alias Mariel. Sana wag mangyari sa inyo. Kung sa inyo mangyari yan, sa mga anak nyo, sa mga anak ng mga judge, yung mga anak nila mga babae, wag sana mangyari. Kasi kung sa kanila mangyari yan, hindi nila masasabi na sana wag ituloy ang bitay. Sa paglaya ni Galera, nabuhayan ng loob si Leo kahit nasa death row pa rin daw siya. Kampante pa siya na ang kanyang kapalaran, katulad ng kay Galera. October 1998, pinagtibay ng Korte Suprema ang konstitusyonalidad ng RA 8177. Ayon sa Korte, hindi labag sa konstitusyon ng lethal injection bilang paraan ng pagbitay. Ang bagong itinakdang petsa ng pagbitay kay Leo, January 4, 1999. Ilang araw bago ang nakatakdang pagbitay kay Leo, December 22, 1998. Ginulat niya ang sambayanan nang pinakasalan niya sa loob ng National Penitentiary ang isa sa mga naging tagapagsalita ng pamilya Echegaray, si Zenaida Javier. Ano ang nararamdaman mo ngayon na magaganap na ang kasalan sa pagitan mo at si Leo? Kahit paano, masaya. Bagamat alam natin na nasa bingit siya ng kamatayan, pero di pa rin ako nawala ng pag-asa. Kumalat noon ang kanilang wedding photos, pero hindi nito napigil ang sintensya. Dahil dumating ka sa buhay ko, ikaw ang nagbigay ng liwanag sa akin sa madilim kong tinataha. January 4, 1999, alas 3 ng hapon, nakatakda ang pagbitay. Pero 3 oras bago siya bitayin, biglang naglabas ang Supreme Court ng TRO o Temporary Restraining Order. Pansamantalang pinigil ng korte ang execution hanggang June 15, 1999, habang binibigyan ng pagkakataon ng Kongreso na repasuhin ang death penalty law. Para kay Leo, mga religious groups at sa simbahang Katolika, isa raw itong himala. Habang ang mga pabor noon sa parusang kamatayan, hindi natuwa. Hindi nakaiwas ang Korte Suprema sa nag-aalim po yung galit ng iba't ibang grupo sa naging desisyon nito sa kaso ni Echegaray. Sakit ng dibdib, sakit ng ulo, sir. Saan kami hihingi ng justice? Sa iba yung marunong gumawa ng batas. Minuto lang, kayang sumingin ng batas. Doon ba kami hihingi ng tulong? Naniniwala ho kami may hustisya. Pero sa nangyari niyan, saan kami hihingi ng batas katulad ko? Pero may bagong plot twist. January 19, 1999, binawi ng Supreme Court ang inilabas nilang TRO. Dahil dito, tuloy na ulit ang pagbitay kay Leo.
Tanging Panginoon Diyos lang ang may karapatan kumuha. Buhay po ni Leo ang pinaglalaban ko. Sana naman po maunawaan nyo. At sumapit na nga ang araw ng pagbitay kay Leo Echegaray. Ineskortan ng mga guard patungo sa lethal injection chamber. Ang kanyang kamatayan sasaksihan sa katabing kwarto ng misis ni Leo na si Zenaida, ilang mga kamag-anak, mga opisyal ng gobyerno at mga media. Pagsapit ng 3:00 ng hapon, tinurukan na ng gamot si Leo. Ilang sandali pa, ipinikit na raw ni Leo ang kanyang mga mata. Makalipas lamang ang ilang sandali, narinig na raw nilang itong humilik ng napakalakas hanggang sa tumigil na raw ito sa paghinga. Si Leo Echegaray, idineklara ng wala ng buhay 3:19 ng hapon. Si Zenaida, hindi napigilang maging emosyonal sa viewing room. Hindi siya dapat mabitay. Sana maunawaan. Habang sa Malacanang naman, sinabi ni nooy Pangulong Joseph Estrada na ang pagbitay kay Echegaray, mensahe niya para sa lahat ng mga kriminal. Today's execution is proof of the government's determination to maintain law and order. Let Mr. Echegaray's death serve as a strong warning against the criminal elements. Ang huling-huli daw na sinabi ni Leo ay, baby, patawad. Yung gusto mo, nakuha mo na. Ang bangkay ni Leo agad inilagay sa kabaong at itinurn over sa naulila nitong pamilya. Hindi ko kayang tanggapin. Para naman kay baby at sa kanyang kampo, nakamit na nila ang hustisya. Parang hindi ko mapaliwanag kasi yung parang yung sa lahat ng yung pinaglaban ko, parang eto na, ano na siya, yung pinaglaban ko, matutupad na, parang gano'n. Matapos bitayin si Leo, may 6 pang sumunod sa kanya sa death chamber. Natigil lamang ito noong March 24, 2000 nang magpatupad si Pangulong Estrada ng de facto moratorium. June 2006, nilagdaan ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang Republic Act 9346, ang batas na muling bumuwag at nagpatigil ng death penalty sa Pilipinas. Pero ang tanong, naging solusyon nga ba ang pagbitay sa 7 katao para masugpo ang kriminalidad sa bansa? Ayon sa isang pag-aaral ng Commission on Human Rights, hindi bumaba ang kriminalidad kasabay ng pagpapatupad ng death penalty. Noong 1999, taon kung kailan 6 na preso ang binitay, iniulat na tumaas pa ng 15% ang national crime incidents kumpara noong nakaraang taon. Issue rin ang posibilidad ng pagkakamali ng hukuman. Noong 2006, sinabi ni dating Chief Justice Artemio Panganiban na maaring nagkaroon ng judicial error sa ipinataw na parusa kay Echegaray. Para sa kanya, hindi umano sapat na napatunayan na si Leo ang tunay na ama o stepfather ni baby na isa sa mga relasyong ginamit na batayan ng death sentence. Gayunman, sinabi sa desisyon ng Korte Suprema na kahit hindi ama o stepfather si Leo, sakop pa rin siya ng batas bilang kinakasama ng ina ng bata. Nilinaw rin ni Panganiban na binanggit niya ang posibleng pagkakamali upang idiin ang panganib ng isang parusang hindi na maaaring bawiin kapag naipatupad na. 2 dekada matapos buwagin ang parusang kamatayan, muling bumabalik ang panawagang ibalik ito. Pero kaya nga ba nitong wakasan ang krimen o buhay lamang ng isang taong hinatulan ng sistemang maaari ring magkamali? Alam niya na walang kasalanan si Leo. Hanggang ngayon po talaga hindi ko siya mapatawad hanggang mamatay ako. Lumilipas man ang mga headline,
mahalagang balikan pa rin ang mga ito upang malaman kung umusad na ba tayo o nakakulong pa rin sa mga tanong ng kahapon. Ako si Emil Sumangil at ito ang Philippine Controversies Revisited.